Mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig. Itong kwento na to ay kathang-isip lamang. Si Mylene ang panganay sa 4 na magkapatid. Sa kanya lahat ang gawaing bahay, pati na rin ang pag-aalaga sa kanyang mga kapatid. Ang pangalan ng kanyang ina ay si Luz, ang kanyang ama naman si Richard. Madalas iniisip ni Mylene, hindi siya tunay na anak dahil kung ano ang kanyang hinihingi, hindi ito binibigay. Pati sa pagkain, madalas pinagdadamutan siya ng kanyang ina at sabi, para lang daw yun sa mga kapatid niya dahil maliliit pa ang mga ito. Si Richard naman na kanyang ama ay sobrang bait nito. Sa katunayan nga, pag may hihingiin si Mylene na gusto niyang ipabili, doon na lamang siya humihingi sa kanyang ama. Isang araw, nagdesisyon itong si Mylene na aalis na lamang sa kanila at doon titira sa kanyang tiyahin na kapatid ng kanyang ina. Akala ni Mylene mas mapaganda ang kanyang buhay pag andun na siya sa kanyang tiyahin, pero mas lumala pa ito. Dahil bukod sa inaalila siya, sinasaktan pa siya ng kanyang tiyahin at tiyuhin na asawa ng kanyang tiya. Kunting pagkakamali, sinasaktan at umiiyak na lamang si Mylene hanggang napagdesisyonan uli niya na aalis sa kanyang tiyahin at ito ay lumayas. Pumasok ng katulong sa ibang tao at doon niya nakilala si Dondon hanggang sila ay nagsama. Itong si Dondon, anak ng isang mayaman, at dinala ito niya si Mylene sa kanilang bahay. Mabait naman ang mga magulang ni Dondon. Pero pag nakatalikod si Dondon, doon na ni Mylene naranasan ang mga panlalait sa kanya ng kanyang mga biyanan. Kala ko mabait sila. Kala ko matatapos na ang paghihirap sa buhay ko. Hanggang kailan ako ganito? Tanong ni Mylene sa kanyang sarili. Ngunit tiniis na lang niya ang lahat dahil mahal niya itong si Dondon na kanyang asawa at isa pa, magkakaanak na rin sila. Pag-alis ni Dondon, dahil papasok ito sa trabaho, kinausap ni Hana si Mylene na wag na itong umasa na ipakasal sila ni Dondon dahil kahit kailan, hindi nila ito tanggap para sa kanilang anak. Umiyak na lang si Mylene. Maya-maya dumating si Gina na kababata ni Dondon galing ibang bansa at madami itong dala na pasalubong para kay Hana na ina ni Dondon. At pinakilala pa ito ni Hana kay Mylene na si Gina ang girlfriend ni Dondon at si Gina ang gusto nilang pakasalan ni Dondon. At pinalayas niya itong si Mylene. Umalis ka na, ano pang hinihintay mo? Lumayas ka na dito sa pamamahay ko, sabi ni Hana kay Mylene. At tumalikod si Mylene papuntang kwarto nila ni Dondon, umiiyak. At inutusan ni Hana si Aling Pasita na kanilang katulong upang tulungan si Mylene magligpit ng mga gamit para makaalis na ito kaagad. Habang nagliligpit sila ng mga gamit, kinausap ni Aling Pasita si Mylene dahil awang-awa siya dito. At kwininto ni Mylene kay Aling Pasita ang kanyang mga naging karanasan habang umiiyak. Niyakap ito ni Aling Pasita si Mylene at napansin niya ang balat sa kaliwang braso ni Mylene at tinanong niya si Mylene kung bukod sa balat sa braso kung may iba pang balat at sinabi ni Mylene meron sa may tagiliran. Nagulat si Aling Pasita, hindi siya makapaniwala. Pero tahimik lamang ito at lumabas siya ng kwarto, pinuntahan ang kanyang mga amo na si Hana at Marco at pumasok sila sa kwarto ni Mylene habang patuloy itong nagliligpit ng mga gamit. Bigla itong niyakap ni Hana at ni Marco si Mylene at sinabing anak. Laking pagtataka ni Mylene bakit siya sinabihan na anak at naisip na lamang niya na baka tanggap na siya nito bilang asawa ng kanilang anak na si Dondon. At tinanong niya itong si Hana at Marco habang nakayakap sa kanya ang mag-asawa. Bakit po? Sabi ni Mylene at nagsalita si Aling Pasita. Mylene, sila ang tunay mong mga magulang
Maliit ka pa lamang noon nung ika'y nawala. Nagulat si Mylene, hindi niya ito matanggap. Ibig sabihin, magkapatid kami ni Dondon? Tanong ni Mylene. At nagsalita si Marco na kanyang tunay na ama. Hindi anak, hindi kayo magkapatid ni Dondon dahil ampun lamang siya. Inampun namin si Dondon nung nawala ka dahil sa sobrang stress ng ina mong si Hana at hindi na siya kumakain kaya naisipan ko mag-ampon na lang at si Dondon iyon. Natuwa si Mylene sa kanyang narinig dahil hindi pala sila magkapatid ni Dondon. Simula noon, napatawad na ni Mylene lahat ng nang-aapi sa kanya tulad ng dati niyang kinilalang ina at ang kapatid ng kanyang ina. Dahil kung hindi siya inapi ng mga yun, ay hindi sana niya makilala ang kanyang tunay na mga magulang.